Yun, no? So, meron tayong ginawa bagong program. So, ang tawag ko dito ay Pawi Plus PHP Web Development Tool for Windows, no? So, bakit Pawi Plus? Kasi meron siyang kasamang port forward. So, paano ginagamit si Pawi Plus for local development muna? So, download natin si Pawi Plus. So, ito yung website kung saan nyo mata-download. So, ang Pawi Plus ay may kasama siyang Nginx na stable version. Tapos, PHP version from 7.4 up to 8.4. Pero pwede pa yung tumaas pa. Depende kung ano yung mga bagong nilabas ni PHP. Tapos, port forward. So, ito yung isa sa nagpapaganda dyan. Soon, yung MySQL, isasama natin. Sa ngayon, hindi ko na muna nailagay. Hindi ko nahabol. Ngayon, ito yung change log niya. Ito yung mga makita ko ng mga pagbabago. So, soon, dadami pa to, no? Tapos, download. Simulan na natin. So, sa download, mayroong installation guide na rin dyan. Ito yung local setup lang, no? Ito yung production setup. So, subukan muna natin sa local setup, sa development, at saka doon naman sa paano mo siya magagamit si port forward. So, download natin. So, ito, keep lang. Keep anyway. And, wait natin matapos. Then, open ng file. Install natin. Yan. So, nga pala, for better GUI, kailangan natin i-download yung fonts. So, kailangan natin isama yung fonts na yan. So, magagamit natin yan. Maya-maya. So, tingnan nyo yung magiging pagkakaiba niyan. So, install natin. So, mag-download to ng dependencies niya. So, dito naman may kita din naman yan dito. So, pwede nyo nang i-download itong .NET Runtime na to at saka itong distributable ni PHP. So, pero automatic naman na yan. So, pag nirun natin to, mapupunta sa download. Enter natin. Then, yan. Install ngayon natin to. Isa sa mga kailangan. Wait lang tayo. So, yan. Ngayon, pwede na natin patakbuhin si Pawi Launcher. So, kung mapapansin ninyo, hindi iba pa yung GUI niyan. So, I mean yung fonts kasi hindi pa natin na-install. So, install muna natin yung mga program pa na kakailanganin. Tulad ni Pawi Plus. Yung core. Tapos, install nyo na din yung Nginx. Tapos, yung PHP. Sa ngayon, ang in-install niya ay yung latest. Pero, pwede naman mag-download pa ng mga luma. Wait na natin. Tapos, i-install nyo na yan. So, ila-launch na natin. So, ito yung itsura niya. So, kung mapapansin natin, iba pa yung fonts. So, i-close muna natin. Install natin yung fonts. Extract natin to. Yan. Tapos, double-click natin. Install. So, yun na. Tapos, okay na tayo. Start na tayo ng Pawi. I-launch natin yan. So, nag-iba yung fonts niya na. So, i-launch na natin. Tapos, ito na. No? So, ang gagawin natin, start natin yung Nginx. Yon, start na si Nginx. So, ngayon, para malaman natin na working ni Nginx natin, type lang natin dito localhost. Then, yan. Welcome to Pawi Plus na tayo. So, no? Okay na. Ngayon, mag-start naman tayo. Mag-start na tayo mag-develop. So, nyari, demo 1, 2, 3. Tapos, kung ayaw natin lagyan ng hostname or gusto natin lagyan ng hostname, pwede. Let's say, wala mo ng hostname. Lagyan lang natin port, nyari, 8,000. Tapos, anong gusto nating PHP? Nyari, yung latest or pwede tayo mamili din dito kung empty or Laravel ang project natin or WordPress. O, try natin sa WordPress muna. Tapos, save natin. Then, yes.
para mag-download siya ng latest na WordPress. Wait natin matapos muna yan. Yun, tapos na tayo. So ngayon, pwede na natin yan i-start. Then, buksan natin dito. So yan na. So mayroon na tayong WordPress project. Ngayon, pwede rin natin tignan yung PHP version dito niyan. Tapos, ang isa pa sa pwede natin magawa dito, mapapansin natin dito sa core ay yung mga memory limits, di ba? Yan ay kailangan ni WordPress mas mataas na memory limit. So walang problema. Stop muna natin to. Make sure naka-select to. Gawin natin kunyari 256. As yung max upload, hindi pa bitin pa. Wala natin 200. Total upload file natin pwede yung 100. Tapos max execution 600. Ay sorry. 600. Yan, save. Then kapag in-start natin siya ulit, then view, refresh na, yan na siya. So makikita natin dito yung memory ay naging ano na, 256. Tapos hanapin natin dito yung max upload. Ayan na siya. Tapos max execution 600. So yan. So nagbabago yan. Tapos kung gusto man nating baguhin ng PHP niyan, so stop ulit natin. Gusto natin mag-add pa, pwede tayo mag-download dito. Nyari 8.2 ang gusto natin. Download natin. So 8 lang natin. Yan, done. Okay, close. Tapos yan na siya. Save. Tapos yung view. Select natin to. View. Ay, start muna. Then view ulit. So nagbago na siya ng PHP version. Pero ganoon pa din yung settings niya. So 600 pa rin yung max execution, 256. So yun. So yan ang pawid natin sa pag gusto na natin mag-develop ng WordPress or Laravel. So ngayon, gusto naman natin siya i-port forward, diba? Yun yung purpose niyan. Pawi plus kasi meron siyang port forward. So ito yung pang local development. At the same time, gusto mong i-share siya sa mga katim mo. So paano yun? So gagawin lang natin, pupunta tayo dito. Nga lang, yun. Kailangan muna natin mag-register sa port forward, syempre. So, paano yun? Pupunta tayo dito sa port forward. So, ito yung port forward. Magre-register lang dito. So, ako may meron ng ni-register. So, sa ngayon, itong mga to ay coming soon pa yan. Ito yung sa domain. Pwede kayo magkaroon sa sarili yung domain na magagamit. Tapos ito ay hindi pa to working. Tsaka to. Bali, ang working pa lang dito ay yung itong token. Kakapin natin yan. Tapos, ilalagay natin dito. Ayun. So, after natin makopy yung token natin dito sa port forward, kailangan natin siyang ilagay dito. So, hindi ko na pakita sa video kanina kasi hindi ko na i-switch. So, nagkaroon tayo ng mali. So, pero yun. Ngayon, basta after makopy yung token, make sure lang yung email address natin, kung ano yung na-register natin sa portforward.link, dapat yun din yung email address nilalagay at saka yung token na kinapin natin dito. Tapos, ilalagay dito at save. Then, okay na. So, ngayon, para magamit naman si port forward, pupunta tayo dito. So, ngayon kasi ay naiset ko na. No? Pero ulitin ko na lang. So, ngayon, i-make sure natin ating gagamitin si port forward. Una, wala dapat hostname. Ang proto dapat ay HTTP, hindi pwedeng HTTPS kasi hindi ina-allow ni port forward yung HTTPS pa sa ngayon. So ngayon, HTTP lang tayo. Tapos ang IP address natin ay itong all lang. Tapos ang port forward, make sure natin na ito ay open at tama dito sa mismong project natin. Then select na tayo ng ating domain. So yun lang. So i-make sure natin na ganito ang setup para mag-work na maayos si port forward. So save natin. Then no, kasi meron na tong WordPress na na-install. So ngayon, kapag in-start na natin to, hintayin natin to si port forward na to mag-starting. Kapag nag-starting na yan, ibig sabihin, kumukonect siya sa server. So ngayon,
Kapag tinap natin to, yan, lalabas na yung link natin o yung public URL natin. So, ito na yung pwede natin ma-share sa mga ka-team natin or sa client natin. So, sa mga gusto mag-hosting o self-hosting dyan, pwede nyo magamit si Pawi Plus, no? Ngayon, ito siya, di ba? Ito na yung public. Pag in-stop natin to, dahil ito ay free version lang. So, mag-stop din to, syempre. Pero, expired na rin tong URL na yan. So, kapag in-start natin to, hintay natin port forward. Yan, kapag na-refresh natin to, wala na. Kasi nga, nag-expired na yan dahil dynamic tong natin, hostname. So, every time na start tayo, nag-change siya ng hostname. So, yan. Pero, kapag nag-pro version ka, hindi na yan magagalan. Sa ngayon, dahil pro version pa lang to, yan. So, yan ang ating Pawi Plus port forward. So, ayan yung ginawa natin na bago. Tapos, last time, yung ginawa natin ay yung port forward.link. So, yun yung una kong ginawa. And then, para nabitin ako, kaya hinold ko yun. Gumawa ko nito para pinag-tandem ko sila. So, yan. So, ang ina-next naman kong gagawin na video ay pang-production. Kasi, itong si Pawi Plus ay ready for production na yan. Kasi, ang ginamit naman nating mga program dyan ay production ready na rin talaga. Tulad nitong Nginx stable version at saka yung PHP ng 7.4 hanggang 8.4 ay mga production ready na yan. So, yun. Actually, ginagamit ko naman na yan sa ibang server namin. Yung Nginx at saka to. So, kaya okay naman na yan. Tapos itong si Pawi ngayon ay tina-testing ko ngayon kasi ito ay kakagawa ko pa lang. So, nasa testing stage na rin. So, ginagamit ko na rin siya sa production namin. So again, sa next video naman, production setup. Yun lang.